Express Balita alas 12. 30 minutos ng pagratsyada sa mga pinakabago at pinakaunang mga balita sa loob at labas ng Calabarzon. Express Balita alas 12. Kalahating oras ng pagratsyada sa mga nagpapagang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZJV 1458, kaibigan mo. Oras mga kaibigan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ika-13 sa buwan ng Oktubre, taong 2015, araw po ng Martes. Ito ang DZJV Express Balita alas 12. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Yvonne Castillo at Paulo Gutierrez. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali. Pamilya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, todo depensa sa pagpigil sa presidential bid ng alkalde. Dating Senator Joker Arroyo hindi na muna bibigyan ng arrival honor at necrological service sa Senado. Malacanang umaasang magsisilbing konsiderasyon ng mga botante ang resulta ng survey sa darating na halalan. 11 Pinoy na mahigit 1 taong stranded sa barko sa karagatan ng UAE nakababa na. At mga balitang Calabarzon, yes program ng Rizal Provincial Government patok ang ika-2 anibersaryo sa Antipolo. Sa detalye ng mga balita, inalmahari attorney at dating City Mayor Sara Duterte Carpio ang isang kritiko na naglalarawan na selfish ang naging desisyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi talaga tatakbong presidente sa 2016 elections. Matatandaan na sa ipinatawag na press conference ng alkalde kahapon, sinabi nito na bukas siyang kumandidato sa 2016 kung hindi magiging problema sa kanyang pamilya. Pero sa ipinadalang mensahe ni Inday Sara sa kanyang ama, laman ito ang katagang "Do not run for president, you do not owe anybody anything" at sapat na umano ang nagawa sa kanyang panunungkulan sa gobyerno. Ang nasabing mensahe ay agad kumalat sa social networking site, lalo na nga po sa Facebook, dahil na nadismaya ang dating alkalde matapos na may mga netizens na nagbigay ng kanilang hindi magandang komento. Ayon kay Inday Sara, ang isang matalinong tao at matagal ng politiko ay hindi umano magdedesisyon dahil lamang sa kanyang ibinigay na opinyon. Sinagot din ng abogado ang post ng isang netizen na nagsasabing hindi dapat maging makasarili ang dating alkalde sa kanyang bansa at sa buong Mindanao, lalo na't marami umanong nanawagan sa kanyang ama na tumakbo bilang Pangulo, ngunit pinipigilan lamang umano niya ito. Ayon sa dating alkalde, hindi dapat nakabase lamang sa mga nababasa sa Facebook, lalo na't kung hindi alam ang katotohanan. Pinayuhan din ito ang netizen na mag-aral at tapatan ang kanyang grado sa bar exam at makipag-usap ito sa kanya ng personal. Hindi na bibigyan ng arrival honor o necrological service at hindi na ilalagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas bilang pagkilala sa namayapang si dating Senator Joker Arroyo. Ayon kay Senate President Franklin Drilon na hiniling mismo ng pamilya ni Arroyo na huwag nang magdaos ng seremonya sa Senado. Ibinilin daw kasi ni Joker sa kanyang asawa na huwag na sundin ang seremonya. Nabatid na isinasagawa ang tradisyon sa Senado sa mga namayapang mga senador. Umaasa naman ang Malacanang na magsisilbing konsiderasyon ng mga botante sa darating na halalan ang resulta ng third quarter 2015 Social Weather Station sa SWS survey. Sa nasabing survey, tumaas sa 59% ang gross satisfaction ratings ng Aquino administration mula sa dating 55% noong Hunyo. Ang survey result ay lumabas kasunod ng magagandang balita gaya ng reform-led improvements sa rating ng Pilipinas sa World Economic Forum Global Competitiveness Report at World Bank Worldwide Governance Indicators Report. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda,
Ikinagagalak nila ang nasabing survey result na nagpapatibay sa ginagawang serbisyo at integridad ng administrasyon. Ayon kay Lacerda, ito ay dulot ng mabuting pamamahala sa ilalim ng Daang Matuwid. Kaya sa darating daw na halalan na referendum sa Daang Matuwid, nakasalalay sa taong bayan ang kahihinatnan ng bansa kung babalik sa dating bulok at abusadong sistema o dalhin sa next level ang Daang Matuwid. Samantala, nakababa na sa barko ang 11 Pinoy na tripulante ng isang barko sa United Arab Emirates sa UAE matapos ang isang taong pagka-stranded sa laot. Napag-alamang na stranded ang mga Pinoy sa karagatan na Nakura, Pakan sa UAE matapos mabankrupt ang sinasakyang barko at takasan ito ng kanilang amo kasamang 2 crew. Bagamat may supply naman daw na pagkain na tubig sa barko ay hindi pa rin naging madali sa mga Pinoy ang pamamalagi sa karagatan lalo na't wala silang natatanggap na sweldo. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Filipina Consulate sa Dubai at Northern Emirates kasama ang Philippine Overseas Labor Office sa may-ari ng barko para malaman ang kanilang susunod na mga hakbang. Mga balitang Calabar Zone. Sa lalawigan po ng Rizal, nagsama-sama ang halos 2,000 Antipolenyo mula sa iba't ibang sektor para sa isang synchronized clean-up and tree planting activity bilang pagdiriwang sa ikalawang anibersaryo ng Inares Ecosystem o Yes to Green program ng pamahalaang palalawigan ng Rizal sa pangunguna ni Governor Rebecca Nini Inares sa sitio Sampaguita, Barangay Santa Cruz, lungsod ng Antipolo. Malaki ang pasasalamat ng pamahalaang lungsod ng Antipolo sa nasabing programa hinggil sa pagsasaayos at paglilinis ng hinulugang taktak. Pinalakas pa ng YES program ang mga inisyatibo at programa ng lungsod kaugnay sa rehabilitasyon ng napabayaang hinulugang taktak na ngayon muli na namang sumisikat at dinarayo. Nagpasalamat din ang gobernadora sa suporta at kooperasyon na ibinigay ng mga barangay lalo na ang 5 barangay na nasasakupan ng hinulugang taktak habang ito ay sumasailalim sa rehabilitasyon. Sinimulan nga po ang selebrasyon ng isang maiksing programa kung saan ginawaran ng parangal ang Barangay San Jose bilang cleanest and greenest barangay na sinunda naman ng madamdaming pagbati para sa nalalapit na kaarawan ni Governor Inares. Nagbigay rin po ng mensahe si former Isidro Mercado ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa nasabing programa. Samantala, nakisaya ang Antipolo City Government sa malawakang pagdiriwang ng World Teachers Day ng Rizal Province. Katuwang ng Department of Education noong October 1, 2015 na ginanap sa Inares Center upang magbigay pugay sa mga guro na itinuturing ng mga makabagong bayani ng panahon. Sa harap ng halos 9,000 na guro ng mga public at private school mula sa 13 municipalities, ipinabot ni Mayor June Inares ang kanyang pagbati sa natatanging okasyon at mga mensaheng pinabot ni Governor Rebecca Nini Inares na kasalukuyang nasa ibang bansa. Taos-pusong pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob ang ipinabatid ng gobernadora sa mga guro ng Rizal dahil sa kanilang mga mapagpalang mga kamay at isipan ay nakamit nga ng mga anak ng Rizaleño ang mga mahalagang aral at kaalaman. Gayon din sa mabuting halimbawa ng mga guro ay natutunan ng mga kabataan ang kahulugan at kabuluhan ng paglilingkod at pagpapahalaga sa kapwa. Mainit na tinanggap ng mga guro ang mensahe ng gobernadora mula kay Mayor Inares na sinundan ng pagbibigay ng sertipiko ng pagpapahalaga na ginawa ni Dr. Marites Ibanez, ang School Division Superintendent ng Department of Education Rizal. Dumalo rin si Laguna Lake Development Authority o LLDA General Manager Nerius Acosta na nagbigay ng inspirational talk. Nagpasaya sa okasyon ng cheering competition ng mga guro, ang paggawad naman sa mga natatanging guro sa competition at raffle draw. Mga kaibigan, para sa mga quality items na kasya sa budget nyo, bisitahin ang Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Antabayan na naman sa aming pagbabalik.
Dating MERS patient sa South Korea muling na-diagnosed na positibo sa virus. 3 elementary pupils sa Iloilo nalunod patay ng maligo sa ilog. Manny Pacquiao inaming hindi pa sigurado kay American para maging susunod niyang kalaban. Standing ovation na binigay sa performance support impact sa Simon Cowell nais agawin ang grupo. Oras 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12. Wow! Butter stick, Star Jam, Mini Boy, Coca Pop, Pulveron, Nati, Paborito, Choco Stick, Small World, Happy Chip, Fiesta. Sarap! Iba't ibang sarap ang matitikman na hatid ng Rich Garden. Mga produktong talaga namang kinagigiliwan, nahahanap-hanapin kahit nasan ka man. Paborito ng bayan mula pa noon hanggang ngayon. Yan ang Rich Garden. Rich Garden. Sarap sagana kapag Rich Garden ang kasama. For more details, email us at inquire@ritzfoodcorp.com. Sino ang mag-aakala? Ang malungkot na buhay ni Jerome na bago isang araw, buhay ay sumaya sa tulong ni Joel Villanueva sa training trabaho program ng TESDA na bibigyan ni Joel ang kabataan ng training na magaling, swak sa trabahong naghihintay. Trabahong maganda ang sweldo. Kapartner ang mga sikat na kumpanyang naghihintay sa'yo. Masayang pagbabago. Sa TESDA ho, sumaya ang buhay ko. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA. Pasyal na sa TESDA. Ay, girl, ayun na yung crush ko. Ang bango. Ano kayang perfume niya? Ano ka ba, girl? Prescripto perfume yun. Ang bango, no? Bibili na rin ako ng Prescripto perfume para mapansin niyo na rin ako. Prescripto perfume is located in Calamba, Laguna, Alabang, and Cavite. Call 0925-800-4583 and you may visit their website at www.prescripto.net. Business advice, issues, and problems? Easy lang yan. Presenting businessmango.org. Para sa mga SMEs at nagpaplano palang magnegosyo, we give you useful insights for decision making. Businessmango.org, providing access to fun and easy to understand business insights for free. For business questions, email us at insights@businessmango.org. Express Balita alas 12. 30 minutos ng pagratsyada sa mga pinakabago at pinakaunang mga balita sa loob at labas ng Calabarzon. Express Balita alas 12. Kalahating oras ng pagratsyada sa mga nagpapagang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZJV 1458, kaibigan mo. Himpilang maaasahan at masasandalan mo. DZJV 1458, kaibigan mo. Balita sa Ibayong Dagat. Oras 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Panibagong kaso ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS coronavirus ang naitala ng South Korea. Ayon sa Health and Welfare Ministry, isang 35 anyos na lalaki ang nakakonfine ngayon sa Seoul National University Hospital. Ang nasabing pasyente ay dating MERS patient at na-discharge 9 na araw ang nakaraan. Ngunit ngayon ay muli itong na-diagnosed na positibo sa MERS. Sinabi ng Health Ministry na higit 100 katao ang nagkaroon ng kontak sa pasyente at naka-quarantine na ang mga ito. Sa kabuuan ay 186 na ang kaso ng MERS-CoV na naitala ng South Korea kung saan 36 sa mga ito ang namatay. Balita sa Ibayong Dagat. Nag-airdrop ng 50 tonelada na bala ang mga cargo planes ng Amerika sa northern Syria. Ang nasabing mga bala ay para sa Syrian rebels na nakikipaglaban sa puwersa ni Syrian President Bashar al-Assad. Ayon sa ilang US officials, ang mga bala ay inilaglag ng C-17 aircrafts ng US sa lalawigan ng Hasaka. Matagumpay namang na-recover ng Syrian rebels ang nasabing mga bala. Nabatid na itinigil na ng Estados Unidos ang training program sa Syrian rebels at naghahanap na ng paraan ngayon kung paano matulungan ang mga rebelde. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. 2 grade 6 at isang grade 2 pupils ang patay matapos malunod
nang maligo sa ilog sa Navais, Mandurriao, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Jamie Kapilihan, nagkayayaan ang mga biktima na sina Dion Salmilio at Rami Monsale, parehong 12 anyos at grade 6 pupil sa Mandurriao Elementary School, na maligo sa ilog kasama ang 4 na iba pang classmate matapos kumain. Ngunit hindi na nakaahon sa ilog ang dalawa kaya't humingi ng tulong ang classmate ng mga ito sa otoridad, ngunit patay na ang mga ito ng matagpuan. Maliban nga po sa dalawa, nakita rin ang bangkay ng isang 7 taong gulang na palutang-lutang sa nabanggit na ilog matapos ding malunod. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Naghain ng Certificate of Candidacy o COC kahapon ang isang pari sa isla ng Calayan, Cagayan na natatakbo para sa pagkabisi alkalde. Mula sa Metro Manila kung saan siya nakabase bilang pari, umuwi si Father Raymond Ray Jose sa Calayan para maghain ng kanyang kandidatura. Gusto mano ng pari na magsilbi sa kanyang sariling bayan sa pamamagitan ng kanyang pagkandidato bilang Vice Mayor. Dabatid na dating alkalde ng Calayan ang kanyang ina, samantala naging matumal naman ang unang araw ng COC filing sa Cagayan at maging sa lalawigan ng Kalinga. Sa katunayan, 2 bayan sa Kalinga na kinabibilangan na Rizal at Lubuangan ang wala pang naghahain ng COC. Gayunman, sinabi ng COMELEC na asahan na bubuhos ang mga nag-nais kumandidato sa mga susunod na mga araw. Sports Balita. Muli namang inamin ni Manny Pacquiao na kabilang nga si Amir Khan sa kanilang listahan na posibleng kanyang makalaban sa pagbabalik niya sa ring sa susunod na taon. Sinabi ni Pacman habang nasa New York upang tanggapin ang 2015 Asia Game Changer of the Year Award, si Khan ay kasama sa ibinigay na pangalan ng Top Rank Promotions pero wala pa umano itong kasiguraduhan. Wala pa naman anyang pinal na desisyon hinggil dito. Sa issue naman kay Floyd Mayweather Jr., gusto raw ni Pacman ang rematch pero kung retire na talaga ang American undefeated boxer ay wala na siyang magagawa. Ayon pa kay Manny, maaaring sa buwan ng Nobyembre o Disyembre ay unti-unti na siyang magsimula sa training. Sa ngayon anya ay nasa 80 hanggang 70% na magaling ang kanyang kanang balikat dahil sa rotator cuff injury. Kwento pa ni Pacman, maaari siyang lumaban sa buwan ng Marso. Sports Balita. Samantala, pinayuko ng kapwa Super Grandmaster na si Hikaru Nakamura si Wesley So sa kanilang tiebreaker match dahil dito naglaho na ang title retention bid ni So sa 2016 Millionaire Chess Open sa Las Vegas. Nagtapos si So sa ikalimang pwesto habang si Nakamura naman na miyembro din ng United States team gaya ni So ay naka-advances na sa Final Four kasama si Vietnamese GM Lee Quang Liem, Russian-born Alexander Lederman ng US at Chinese GM Yu Yang-yi. Makakaharap ni si Lederman habang si Lee ay makakasagupwa ni Nakamura sa knockout semifinals ng $1 million event na napanalunan ni So noong nakaraang taon. Nagtapos naman si Lee Yu at Lederman sa 7-round elimination round na may tiga 6 points. Showbiz Chika. Showbiz Chika na po tayo mga kaibigan at syempre ihatid sa atin yan ang ating resident chismaker, Erica de la Cruz. Hi! How are you today? I'm doing good. I'm doing good. And Hindi ka naman fine. yata nagkasakit eh. Ayan tayo. Chus mo lang yata kami. Kahapon ba sila nagte-text sa akin? Totoo ba yan o fake? Grabe. Fake yan, fake no? Feeling ko fake. Grabe kayo. Dapat pala tinext ko, fake ka, grabe. Grabe kayo. Hindi ako naniniwala, dapat ganun ka pa rin. Ay, kailangan gano'n. Siyempre. At para po sa ating showbiz chika. Pag gano'n ba yung boses ko, hindi rin ako papasok. Tingnan mo, di fake, lalong fake. Kasi, bakit? Fake. Kasi hindi ka nga ganun magsalita. Hindi, kung ganun pa nga lalo yung boses ko ngayon. Ano ba yan? Alam mo to? Naku. Bakit? Bakit? Wala. Sakto nga, di ba? Sakto. Talaga kahapon. Hindi ko ginawa ng paraan. Hindi ako nakinig kahapon. Grabe, fake. Anyway, showbiz chika tayo ha. Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng Filipino Quartet
na Fourth Power, Fourth Impact sa X Factor UK. Sa kanilang performance para sa 6-chair challenge, napabilib ng magkakapatid na Almira, Selena, Maylene at Irene ang judges sa kanilang rendition ng Show Me How You Burlesque ni Christina Aguilera. Ayan binigyan ng mga ito ng standing ovation ng mga judges at pati na ng mga audience. Ayon kay Rita Ora na isa sa mga judges, absolute perfection. Ayan, ang naging performance ng Fourth Impact. Accent? Absolute perfection. Okay. Para naman kay Simon Cowell, amazing. Amazing ang Pinay Sisters. Ayon pa kay Cowell, mamahalin ng British public ang Filipina Quartet. Tinangkapang sulitin ni Cowell ang grupo nang sabihin kung gusto ng Fourth Impact na sumali sa overs category na kanyang hawak. Nabatid na ang singer na si Cheryl Fernandez Versini ang mentor ng Fourth Impact. Maging ang mga kapwa contestants ay nahalata na gustong-gusto ni Cowell ang Fourth Impact. Sa kabuuan ng performance, kitang-kita na nakikijamming si Cowell sa mga ito. Simon Cowell po. Minsan lang magkagusto tong si Simon Cowell siya yung sa mga nagpaano talent. sa One Direction. Siya yung humandel. Yes, oo. Yes, oo. Ang ilang kalaban ay hanga din sa galing ng Filipina singers habang iba ay nababahala dahil mahirap umanong talunin ang Fourth Impact. Sa susunod na linggo malalaman kung makakapasok ang Fourth Impact sa final 24 acts ng X Factor UK para sa Judges House. Good luck! Good luck! Mukhang okay na sila, no? Feeling ko makakapasok. Malay mo, sila pa yung manalo. Kasi kung gusto May ni... voting din ba yan? May voting din yan, no? Hindi ko alam. Siguro. Meron din, no? Meron to text votes. Pero alam mo naman. Pero good luck sa magkakapatid na ito. Sana ay makuha nila ang panalo. Ang corona. Ayan. Samantala, mahalagang-mahalaga ito para sa ekonomiya ng ating bansa. Inanunsyo mismo ng aktres na si Pauline Luna na sa January 2016 gaganapin ang pag-iisang dibdib nila ng co-host na si Vic Soto. January? Hindi pala ngayong taon, next year. Yes, ito nga ay taliwas sa mga unang impormasyon na kasabay ng Pasko. Ngayong taon sila ikakasal. Ang galing naman kasi ng mga tao, sila yung nagdidikta ng date. Oo nga. Ayon sa 26-year-old actress, hindi muna niya sasabihin ang eksaktong petsa sa Enero dahil gusto ng kaniyang fiancé na sabay silang mag-a-announce pati kung sino-sino ang mga kasama sa entourage ng kanilang kasal. Sabay talaga 1, 2, 3. January, ganon. Sabay na sabay. Ngayong buwan ng Oktubre ay ilalabas na ng future husband and wife ang save the date card sa mga iimbitahan nilang guests sa kanilang kasal. Samantala, hindi raw na pag-uusapan ni Luna. I-expect ka ba dyan ng invitation? Hindi. Hindi ka ba close sa kanila? Hindi ako masyadong close sa kanila. Parang ayaw mong maging close sa kanila. Okay lang sa akin na hindi. Samantala, hindi raw na pag-uusapan ni Luna at Soto ang prenup o yung paghihiwalay ng kanilang mga kayamanan. Ari-arian. Para sa wife-to-be ng 61-year-old comedian, nakakawalang respeto sa babae kung magkakaroon pa ng prenup agreement. Actually, kasi parang mong pinagdududahan yung yung babae pag gano'n. So, ibig sabihin, talagang iniisip mo na kayamanan lang. Gold digger. Gold digger pala. So, yun. Maganda din naman. Kasi si Pauline din naman, may sarili din naman siyang kumikita din naman Saka may trabaho siya. Stable din naman yung trabaho niya. Pareho silang artista. Maayos naman ang kanilang buhay. Sa palagay ko, okay lang din naman na Saka hindi naman kasi maganda, di ba, magiging mag-asawa kayo tapos dahil lang sa pera, di ba? Tama. Magkakaroon ng issue. May hinihugot ka ba dyan? Hindi naman. Hindi kasi ang sagwa lang talagang pakinggan kapag may prenup. Di ba? Alam ko si Chris Aquino saka si James Yap dati meron nga. Hindi, parang yata muna hindi nagkaroon ng prenup kasi nagamit yata ni James Yap yung para kay Dean B before. Saka yung kay Josh. Saan niya ginamit? Hindi, kasi yata nung nagka-problema sila, yung conjugal property nga. Medyo naging issue din yun sa kanila kasi diba, mayaman nga si Chris Aquino. Oo, kung pareho naman kayong kumikita, okay lang. At kung hindi naman kayo mayaman, ba't kailangan nyo pa nito? May movie pa man din ngayon na prenup. Oo nga, si Jeneline Mercado, si Sam Melby. Sam Melby. Oo. Oy guys pwede pa kayo humabol sa ating pre-screening ng Kaibigan Superstar hanggang Friday yan. Nako! Yes, dahil pag natanggap kayo sa
sa aming pre-screening ay automatic na pasok na kayo sa aming audition elimination round. na gaganapin sa Sabado October na yan. 17. Sabado, kayo ba excited? Kami ay kinakabahan na. Ilang tumbling na lang yan. Ano ba yun? Oo. Fridays. Ilang 4 tumblings na lang. Nakakatawa naman. 4 na kembot. Kita-kita po tayo dyan sa Sunstar Mall. 1 p.m. to 6 p.m. Yes. Pero guys, pwede na kayo magpa-pre-screening dito sa amin hanggang 5 p.m. hanggang Friday. Oo. Para kung matatanggap kayo, automatic na pasok Meron na kayo. Kayong number. Oo. Hindi na kayo pipila ng mahaba. Ayan, may nag-inquire na rin ulit sa atin sa Facebook. Pupunta na lang daw siya before 1 p.m. Dapat Today? agahan. Hindi, sa Sabado daw. Sa Sabado. Kasi wala talaga silang time. Yung lalo na yung mga estudyante. Ay, nakakatuwa. May mga nag-pre-screening sa atin ng mga estudyante. No? Siyempre, alam naman natin, no? Kailangan ng estudyante ng pera. Budget. Projects, thesis, lahat-lahat, pambala. Oo, kasi ganun talagang medyo buhay 7 years na sa college. 7. Grabe Bakit repeater? Huwag kang dyan, 7 years ako sa college. Ay, oo, kasi ikaw, nag-shift ka ata ng course. Nag-shift ako. Ganun talaga, pag hindi desidido dun sa kinuhang course. Business administration. Ganun talaga pag hindi desidido dun sa kinuhang course. Umaabot ng 7 years. Ngayon, mahaba pa yung storya natin. Oo, Iiyak kaya pa ako. dahil pag kinuwento ko pa sa iyo pala. Kaya dahil dyan, yung pang-ating showbiz chika, bye! Showbiz chika! At sa inyo mga balitang tampok sa Express Balita alas 12. Para sa mga komento, maaaring tumawag sa 502-9721. Or mag-text sa 0999-840-1043, 0906 sa 544-1458 o di kaya naman sa 093228-3828. Manatiling nakatutok sa impilang kaibigan mo, DZJB 1458. Dito ka na sa Mike. Antabayan na naman ang programang Kaakibat. Kasama po ang ating mga kaibigan Daniel Castro at Ria Andrade. Sa ngalan po ng ating mga field correspondents na kasama din natin sa technical side kaibigang Bernie Permalino. Kami pong muli ang inyong mga naging tagapagbalita. Siya si Paolo Gutierrez. At siya naman si Ibon Castillo. Oras po natin, alas 12:29 na ng tanghali. Bangon Bagong Pilipinas! Express Balita, alas 12. 30 minutos ng pagratsyada sa mga pinakabago at pinakaunang mga balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Kalahating oras ng pagratsyada sa mga nagbabagang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZJV 1458, kaibigan mo. DZJV 1458 AM radio station, ang pinaka-maimpluwensyang himpilan ng radyo sa Calabar Zone. Ihahatid sa inyo ang serbisyong mapagkakatiwalaan at impormasyong makapagbibigay ng inspirasyon para sa ikabubuti ng inyong kabuhayan. Ito ang DZJV 1458, kaibigan mo. Kaya dito ka na sa May K. Handog ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos.